Pit kami. Eto, gusto kaming ikulong. Si Zulaika Lopez naman, lalabas naman yan sa Lunes. Pagkatapos nung kanilang hearing. O, yun naman yun. Kailangan pa dalaw. Di ba? Makakalabas naman. O, panoorin ho natin mga kababayan. Kamara sa sinasabing paglabag sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff kagabi. Nakuha, lumabag din pala doon sa alituntunin ng House of Representatives. Sa isang joint statement, sinabi ng mga lider ng mababang kapulungan na binigyan ang Vice Presidente ng espesyal na pahintulot para mabisita si Attorney Zulaika Lopez kahit lampas na sa regular na oras ng pagbisita. Pero sa halip na Kailangan special talaga ang Vice Presidente. Ayaw sumunod doon sa tamang oras, mga kababayan. umalis matapos ang pagbisita, nanatilian nila si Vice President Duterte sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Ayaw pang umalis. Tapos na yung visiting hours. Hindi na nga sinunod yung visiting hours, mga kababayan. Gusto pang mag-overnight. Yung una, mga kababayan, yung lagpas sa visiting hours, over the bakod na po yun, mga kababayan. Di ba? Over the bakod na po yun. Dahil Vice Presidente, sige, pagbigyan na! Pero yung yung mag-i-stay pa doon, na pinapaalis na, ayaw pa ding umalis. Baka dahil Vice Presidente ako, papaalisin mo ako? Hindi ho ba parang paggamit na yan? Masyado? Sa kapangyarihan, mga kababayan. Sabi ni Frozen Soul, tama nga naman siya dito. Pag pinapatawag, ayaw pumunta. Kapag hindi tinatawag, nag-gate crash. Correct ho. Sabi ni Master Chief, drama yan at the same time to remind Zulaika to close her mouth or else. Naku, baka nga sa susunod, no sir? Baka ho sa susunod, ang mga sasabihin na po ni Zulaika, meron na po kaming kaso sa mga ganito. Hindi na po ako magsasalita. Puro ganun na lang. Kasi nung una, medyo sumasagot Siguro iniisip niya, lawyer ako, attorney ako, kaya ko pa ikut-ikutin to. Etong mga to. Tingnan natin kung ano ang kakayanan ng Congress. Ganon din po kasi ang naging estilo ni Roque, mga kababayan. Siguro iniisip ni Harry Roque, naku, kayang-kaya ko to. Attorney Harry Roque ako, matalino ako Pero nung na-corner ho, mga kababayan, wala nang maisagot, wala nang maipakita at ayaw ipakita yung mga dokumento, ayun, anak ng tinapa. Hindi na ho nagpakita, mga bossing. At speaking of Roque, mas lalaliman pa po niyan ang kanyang pagtatago sa mga susunod na araw pagka naiakyat na po yung kaso niya ng human trafficking. Kaso, iisa lang din po, mga kababayan, yung dahilan ni Roque kung bakit daw hindi siya umattend sa preliminary investigation o preliminary hearing. Kasi hindi daw po niya nakuha yung subpoena. Paano mo makukuha? Nagtatago ka. At the same time, isinapubliko na yan Alam mo na yan na pinapahanap ka o nakakasuhan ka. Hindi lang kasi makapunta kasi mga kababayan, baka mahuli. Tuloy. Ilan beses umanong pinakiusapan ng House Sergeant at Arms ang Vice Presidente na umalis na pero binaliwala lamang. Ayaw. Vice Presidente ako baliwala kayo sa akin. Diyos ko naman. Bukas pa naman makakabalik, di ba? Mga bossing. Sabi ni Sir Archie Beroya, panic mode si Inday. Baka kumanta pag hinayaan siyang doon mag-isa. Pwede. Pero ako ako nakikita ko mga kababayan, kayang-kaya ni Zulaika yan Ilang araw lang naman, 5 araw lang at alam niya pagkatapos ng hearing ng Lunes, wala na. Kumbaga, laya na ulit siya. Di ba? Kaya lang, yun nga, baka nabibrief na ni Inday Sara Duterte. O ganito, huwag ka na lang magsalita lahat. Invoke your privacy na lang, ganito, etc. etc. Di ba? Baka ganyan na po yung mga marinig natin, mga bossing. Tuloy natin. BP, pinapaalis ka na pala. Binabaliwala mo. Yung simpleng pagsunod sa alituntunin,
ng House of Representatives hindi mo ginagawa. Paalala naman ng mga leader sa lahat, lalo na sa mga opisyal, na may patakaran at protocol na sinusunod ng Kamara. Kanina, muling dinalo ng Vice President si Lopez sa loob ng Batasang Pambansa Compound. Samantala, sa isang press conference, isiniwalat ni Manila Representative Joel Chua na hiniling ni Vice President Duterte na samahan na si Attorney Lopez sa detention facility. Magpapakulong nga, mga kababayan. Para ano? Una, hindi naman siya kasama. Andali, kung gusto niya sumama, edi mag-oath siya. Manumpa siya, di ba mga kababayan? Doon, kapag ka-oath niya, mga bossing, malamang sa alamang ho. Kakausapin, i-interviewin, tatanungin, i-interpolate ang ating Vice Presidente at malamang baka sumablay ho, mga kababayan. Makakasama niya na si Zuleika Lopez sa loob. Bakit kaya gusto ng Vice Presidente na sumama sa loob? Para magmukhang ginigipit talaga sila. Vice Presidente, ikinulong. Ganyan ang papalabas ng mga DDS. No? Magkaiba ho kasi yung gustong magpakulong at doon sa ikinulong. Pero ang babalita ng mga yan, Vice Presidente, ikinulong sa House of Representatives. Idinamay na. Ganyan yung mga ipe-fake news ho ng mga DDS, mga kababayan. Sabi ni Tingting Gatdula, wag siyang magmadali, magpakulong, dadating din ang oras niya. Correct. Hanggang sa itinakdang araw ng pagpapalabas sa kanya. Ano na yung mga anak ni BP Sara? Diba ang alam ko, sabi niya hindi niya iniiwanan sa gabi yung mga anak niya. Tapos iiwanan niya para kay Zuleika Lopez. Ano kayang paek-ek ni BP Sara? Ito po hindi natin inalaw dahil Alam niyo po, kasalanan niya din yan, mga kababayan. Kasalanan din po ng Vice Presidente. Kung siya yung pumupunta dyan, kung siya yung nagsasalita dyan, di siya ngayon sana yung nandiyan sa loob. Di ba? Hindi na siya magre-request. Hindi na siya magre-request na ikulong niyo ako, isama niyo ako kay Zuleika. Kung siya ay nagsasalita dyan sa house, mga kababayan, malamang po sa alamang, siya yung nasa loob dyan, hindi si Lopez. Hindi daw po inalaw yung kagustuhan ng Vice Presidente na makulong siya. Bakit po? Unang-una, hindi naman po siya part ng naikukulong. Pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zuleika. At yun naman po ay pinayagan naman po natin. Pinayagan ha? Pinayagan na. Kahit na lakpas na doon sa visiting hours. Talagang, pero over the bakod pa din. Siyempre, eto po mga kababayan, kunyari ako, humiling ako, bibisitahin ko si Attorney Lopez. Papayagan ba ako niyan? Hindi, di ba? May oras ng pagdinig. Kunyari, kaibigan lang ako. Kunyari, BFF ako ni Attorney Lopez. Malamang hindi ako papayagan. Pero dahil Vice Presidente yan, wala magagawa. Kailangan mag-extend para sa kanya. Hindi ba pwedeng pumunta doon sa tamang oras na lang? Doon sa pinapayagan? At nabanggit na nga din po nila mga kababayan na pinapaalis na, ayaw pa din umalis. Nakatanggap din ng sulat si Representative Chua mula naman kay Representative Duterte na humihiling na idetine si Lopez sa kanyang opisina mula sa detention facility na hindi naman pinayagan ng mambabatas. Bahala mga leader sa Alam niyo po, nakikita ko mga kababayan, yung paghiling po nila, no? Na doon na lang sa opisina ni Congressman Pulong Duterte ikulong, wag na diyan sa kung saan facility yan. Ang nakikita ko ho diyan, mga bossing, kapag ka nahatulan si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Pag nahatulan si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, ang mangyayari po niyan, hihilingin niyan po mga kababayan na baka pwedeng house arrest na lang ako. Baka pwedeng hospital arrest na lang ako kasi matanda na ako. Ganyan din po, no? Na hindi naman po, malamang hindi po ikatuwa, mga kababayan, nung mga kamag-anak ng biktima. Bakit ho? Reason na matanda na siya.
Di ano ho mangyayari, mga kababayan? Parang hayahay na lang po sa loob ng bahay ang dating Pangulong Duterte. Yung gusto po nung mga kamag-anak ng biktima, kumbaga, at least kahit papaano, mapanagot niya, maging diskomportable ang presidente, wala. Magiging komportable pa ho yun, mga kababayan, pag nasa loob ng bahay. Baka sabihin nun, okay ako dito. Ganito naman kaming mga 80 years old Gusto namin pahinga na lang sa bahay. Ayain mong maggalayan, tatanggi pa yan sa'yo. Hindi, okay na ako dito. Bilhin mo na lang ako ng pangganchilyo. Ganyan na ganyan ang nakikita kong gagawin nila, mga bossing.